beloved Boss Mike Cervera. Kaya kayo mga tanga, wag na kayong magtaka kung hindi umaasenso buhay nyo. Dahil dalang-dala kayo ng mga tao mapagsamantala. Sipin yung maigi ha, ilang beses nila sinabi na si Digong ay mahina na ulo, hindi na kayang tumayo at hindi na kayang magpunta para ipresenta yung sarili niya sa pagdinig sa hukuman ng International Court. Pero isipin nyo kung paano kayo ginagago. Eto, lumabas mga kababayan ko, bagong-bago. To stand trial. O kaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Nako. na humarap sa paglilitis ng International Criminal Court o ICC. 3 doble na tines si Digong. Ha? Ilang beses, mga kababayan, in-examine yan. Maraming beses. Kasi nung una, ayaw paniwalaan ng mga DDS na tanga. Kaya yung request nyo na tignan uli siya, eto na ang resulta. Ano resulta? Di nagmukha na naman kayong mga tanga. Ay, hindi pala. Tatanga-tanga talaga kayo! Diba? Diba? Yan yung mga kababayan ko. Kaya, yung bansag ko na triple B kayo, totoo. Diba? Totoo. Ayan pinaniwalaan nyo ko. Umiyak pa nga kayo eh. Diba? Umiyak kayo. Sisihin nyo si Sarah, si Pulong, si Basti, tsaka si Kitty. Kawawa naman si Tatay Digong! Tay ka niya! Di ba ganyan yung mga peg nyo noon? Di ba ganyan yung mga peg nyo noon? Kawawa naman si Tatay Digong! Tay ka niya! Di ba? Anyari? Di ba? Halos umiyak kayo ng dugo. Halos, nakawin nyo si Digong sa kulungan na yon. Halos, ubusin nyo yung kayamanan ninyo. Halos, hindi kayo magtrabaho para kay Digong. Halos, makipag-away kayo sa mga gwapo na katulad ko. Tay ka niya! Diba? Anyari? Eto na resulta. Siyempre, hindi pa rin kayo maniniwala, di ba? Kasi kahit anong gawin sa inyo ng kampo ni Duterte, wala kayong pakikinggan. Maniwala kayo itong mga DDS na to, kahit Diyos pang magsabi na si Digong ay masamang tao na may salad demonyo, hindi maniniwala yung mga tangat bobo na yan. Tama ako, di ba? Kayong mga DDS na hindi nagla-like. Lahat ng mga hindi nagla-like dito, DDS ha. Di ba Kayo, di ba? Kahit pa ang Diyos ang magsabi na si Digong ay demonyo, hindi nyo paniniwalaan. Tama, mali. Di ba? Eto, ginagago na kayo, tuwan-tuwa pa kayo. Abay, kulang na lang talagang gawin yung, yung karton na litrato, gahasain nyo. Nakikita ko, mga kababayan, ito, totoo naman, Nakikita ko, yung mga DDS na mga babae, dala-dala yung karton, sinusubuan. Kinakausap. Sinusubuan, kinakausap, ginajakitan. Pag-jacket na ganyan, tatay, para hindi ka malamigan. Tay ka niya! Tatay, kain ka na. Paborito mo, bulad. Anong klaseng kabaliwan yan? Diba? Yung iba naman, si Robin Padilla kasi nagpauso niyan eh. Kung di ba naman tangat bobo talaga to si Robin Padilla, abay ginawang kakapit kinakausap niya. Di yung mga DDS ginaya, kaya pare-pareha sila na mga siraulot tanga.
Yung iba naman, mga kababayan, oo, katabi pa sa pagtulog habang kausap nila. Kulang na lang, mga kababayan, maghubad eh. Oo, kulang na lang maghubad para upuan si Digong eh. Ha? Ganon. Oo, ganon ka ibang klase. Antindi ng mga topak sa ulo eh, no? Oh, eto na. Para matauhan na kayo, makinig kayo ha. Makinig! Eto na. Pakinggan ninyo, mga kababayan, kung paano kayo ginagago ni Digong. Fit to stand trial o kaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court. Yan desisyon nila yan. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko na naman. Hindi ako marunong gumawa ng kwento rito. Hindi porke barbero ko, kwentong barbero na ako. Sa lahat, mga kababayan ng barbero, ako lang nagsasabi ng totoo. Kaya, dito kayo makinig. Bakit? Barbero yung vlogger nyo. Di ba? Hindi nyo ba napapansin ng mga barbero kapag nagkwento, tuwan-tuwa kayo? Di ba? Eto na, mga kababayan, makinig na kayo. Desisyon ng ICC ito. Hindi desisyon ni Mike Cervera, less bank. Di ba? Maripe Palisok, hindi. Sila may desisyon. Di ba, mga kababayan ko? Pahingi ng cup. Pag nagkita tayo, bibigyan kita ng 5. Ito na. Leonora Brown, makinig na. Kaya ni Duterte na lumahok sa mga proceeding para sa hinaharap niyang crimes against humanity, kaugnay ng Duterte drug war. Kita niyo, mga kababayan, kung kaya pala ni Digong eh. Kayang-kaya ni Digong na humarap diyan siya, pagdinig, hearing sa ICC. Pero bakit nila pinipilit na ang Digong wala na daw sa katinuan, baliw na daw, hindi na daw nakakapag-isip ng tama? Sabi pa ni Sara, mga kababayan, lagi na daw bumabagsak at nababagok ang ulo niya. Kita nyo kung gaano kayo ginagago na itong mga Duterte. Kaya alam nyo, sa totoo lang, kung pwede lang ako magmura, mumurahin ko sila isa-isa. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, kayo mga DDS, magpasalamat kayo sa katulad namin. Bakit? Kasi pinagtatanggol namin kayo. Siya ginagawa sa inyo ni Duterte. Niloloko na kayo, tuwang-tuwa pa kayo. Ganyan ba talaga kayo? Hindi na ba mababago talaga? Yung kakitiran ng ulo nyo, ganun na lang? Minsan naniniwala na ako na ang utak ng tao may hangganan. Kasi kung ang utak ng tao ay walang katapusan, kayang unawain hanggang sa planeta ng moon. Mga kababayan, matagal na ho silang natauhan. Biruin ninyo, niloko na sila, tuwan-tuwa pa sila. Sabi ni Sara, si Digong, hindi na nakakapag-isip ng maayos. Diba? Tapos sabi naman ng mga alipores, si Digong, kawawa naman, napapagok ang ulo, lagi natutumba. Si Digong, hindi na makapag-isip ng tama. Diba? Ganun lagi ang putik. Tapos maririnig natin tong balita na to, puro mga eksperto, yung mga tumingin kay Digong. Tapos kayo nakita nyo lang na na ganun si Digong at binalita ni Sara. Paniwala na kayo? Anak ng tinapang, mga unggoy ba kayo? Hindi.
Boss Mike, mas matalino pa yung unggoy sa kanila. Oo nga. Diba? Oo nga. Eto na, pakinggan nyo maigi. Para isampal ko sa inyo tong katotohanan na sa Digong ay matinong matinupa at kaya niya pa humarap sa ICC. Ano, umurong din bang bayag niya? Diba siya kasi, kayo, ganyan kayo? Ha? Urong mga bayag nyo eh. Tingnan nyo si Duterte. Di ba ganyan? Si Bato, urong din ang bayag. Si Bantag, urong din ang bayag. Lahat umurong ang bayag. Tulad niyan, sila Chavit at si Mike Defensor, umurong din bayag. Hindi na nila tinuloy yung impeachment. Tinalakay natin kanina. Pero dito mga kababayan ko, sasampal ko sa inyo isa-isa. Walang katapusan ang mga katangahan, kabobohan. Utu-utu talaga kayo, di ba? Eto na. Nakatakdang magsimula ang confirmation of charges sa February 23. Tatlong independent Abangan natin, makikita nyo na. Hindi ba kayo natutuwa? Ha? Hindi ba kayo matutuwa? Masisilayan nyo na si Digong sa pagdinig sa ICC. Mag-iisang taon na, hindi nyo siya nasisilayan. Aba, alam ko namang sabik na kayo. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap kayo ng katulad ni Pangulong Bongbong at ibigin yung tunay. Yan ang dapat nyong gawin. Kaya makinig kayo sa akin at babaragin ko to. Tao ka niya. Di ba? Makinig kayo! Baragin natin to si Digong. Ito na. medical expert ang sumuri kay Duterte. Expert, narinig niyo siguro yon. Hindi niyo maintindihan yung expert, di ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng expert? Sino? May DDS ba nanonood dito? Alam niyo ba ibig sabihin ng expert? Kapag kakayod, pinadala ko sa dahig at nakakulong kayo ron kasama ni Digong, ang tawag doon, expert! Tao ka niya. Ngayon, kapag kakinuha namin kayo, ang tawag sa inyo, import! Tao ka niya. Diba? Tignan. Huwag kayong mag-alala. Malapit na. Si Bato, hinahanap na lang para ma-export yan. Sa susunod, sino? Si Bongo naman. Ay, nako, eto, mamalasin. Kapag kasi Sara, nako, ewan ko na lang. Pagka si Sara, in-export din yan. Baka magwala kayo lahat na. Ito na. Pasok. Tapos silingin ng kanyang kampo na wag na ituloy ang mga proceeding dahil sa hindi umano nito kayang lumahok. Kita nyo, hindi daw kayang lumahok ni Digong. Kaya pigil na pigil sila. Diba? Yan yun. Tapos ngayon ano? Yan o. Narinig nyo? Pilit nyong pinipigilan na matuloy ang pagdinig. Kinokontra nyo, pabagalin nyo na. Ang proceeding. Para Para masabi na si Digong ay wala sa sarili. Yung ba yun? Di ba dapat kung gusto nyo ng katotohanan, madaliin natin ito? Bakit ganun ang ginagawa ninyo? Iniiwas nyo si Digong na humarap sa mga hurado. Di ba dapat? Kung ikay walang kasalanan, wala kang dapat katakutan. Pero si Digong, mga kababayan, nagtataka ko dyan. Ang yabang-yabang, hindi natatakot yan pag sisipain niyang araw. Pero bukod sa pagiging parang mamamatay na nung unang-unang araw niya, ngayon, iwas na iwas pa. Tama, mali. Tama, mali.
Di ba Pachuchay, Elena Capistrano, di ba? Linma Caraig, di ba? Crisanto Prepena, di ba? Bakit ganon? Oh, sige nga. Pakipaliwanag nga mga kababayan, pakipaliwanag. Bakit pilit nila na ayaw paharapin yung matandang Duterte na nakakulong sa dahig diyan po sa korte ng ICC? Anong meron? Anong kinatatakutan nun? Ha? Diba? Anong kinatatakutan ni Duterte at ang kampo, ang kulto ni Duterte kung bakit ayaw ho nila na iharap ito pong si Digong sa mga hurado ng ICC? Kita nyo mga kababayan ko, yan ay malaking palaisipan para sa mga kulto membro ni Duterte. Pero tayo, alam na natin yan eh. Talagang, oo, pinitigil nilang malaman natin ang katotohanan hanggat maaari, wag paabutin ng eleksyon. Oo, hanggat maaari, kailangan hindi makapagsalita si Digong hanggang hindi matapos ang eleksyon. Bakit? Kasi masisira yung mga Duterte lalo eh. Kapag nadiskubre natin ang katotohanan na si Digong ay hahatulan ng guilty. Guilty yan. Oo, sa itsura pa lang eh. Oh, di ba? Sa totoo lang, ano bang pagkakaiba ng mukha ni Norman Mangusin at saka ni Duterte? Parehas butas-butas eh. Ano kinalaman ni Mangusin? Tao pareha. Mamanes! Sino yan? Si Rodney? Oh, shout out Rodney. Alam nyo, maraming mga DDS na na idol ako. Pati mga vlogger nila. Hayaan nyo na lang sila. Yan na lang ang kaligayahan nila, masilayan ang mukha ko at mapansin ko sila. Bibigay natin sila sa kanila. Oh. Diba? Ito na. Pasok. Ibinasura na ang hiling dahil batay sa medical assessment ng experts panel. Kumbensido ang chamber na kaya ni Duterte na igiit ang kanyang procedural rights o Kita mga nyo? karapatan at Kita kaya nyo? niyang lumahok sa Kita nyo? pre-trial proceedings. Kita nyo? Hinihintay namin ang pahayag ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman tungkol sa desisyon ng So, pre-trial. Wala na. Wala na ito. Wala na. Talagang kailanman mga kababayan hindi na magwawagi ang kasamaan ni Duterte laban sa kabutihan. Tandaan nyo to. Pakinggan nyo maigi si Digong. Siya dahig na mamamatay yon. Hindi kailanman mga kababayan na mangyari pa, ang alin, makalaya yun. Dahil si Digong hindi naman siya totoong mahal ni Sara Duterte. Si Sara Duterte ay ginagamit niya na lang yung tatay niya. Yung mga taga-suporta pa ni Digong, yun yung kinukuha ni Sara. Ang tanong ko sa inyo, habang nagpapakasaya ang mga magkakapatid na Duterte mula kay Sara hanggang kay Kitty, mula nang nakulong si Digong, hindi nyo ba napansin yon? Mula nang nakulong si Digong, nagpapakasaya yung mga yan. Kita nyo, si Sara Duterte anong ginagawa? Kita nyo, pasyal-pasyal lang. Di ba? Si Pulong, anong ginawa? Abay, nakukuha pang mambuking ng mga pokpok sa Davao. Di ba? Yan ba yung mga nalulungkot? Yung mga anak nila tuwang-tuwa sa pagkawala ng ama nila. Yan ba yung mga nagluluksa? Yung mga talagang tinamaan ng kanilang kapighatian? Si Baste, hindi nyo po makita-kita. Bakit? Lagi pong puyat. Kung saan-saan nagpupunta, baka sino-sino rin. Yung mga binubuking niya. Hindi ko lang alam, hindi ko lang sigurado kung lalaki o babae yung binubuking,
Dito kay Kitty, sigurado ko, kamakailan lang nakita natin, pinopost, kasama lagi, abay flex ng flex sa shota niyang basketballista. Yung bang parang pati pag-shoot, oo, pag-shoot, oo, di ba? Ultimo pag-shoot, kulang na lang, i-post niya. Ano yung isushoot? Atin ang ishoot. Ano yung isushoot? Atin ang ishoot. Atin ang ishoot sa babaeng pa-cute. Diba? Arriba, arriba, enye, enye. Putik na yan, nagulat ako. Sa kakaplex niya, biglang nawala. Aba, kamakalawang araw, hindi pa ginawang 3. Iba na yung pineplex na jowa. Tao ka niya! Diba? Yan ba yung mga nagluluksya? Ayan, yan yun, mga kababayan. So, alam nyo ng pagkakaiba, ha? Marcos Duterte, malayong-malayo talaga. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!